welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw pag-uusapan natin ng mga Feng Shui tips kung paano natin maaakit ang swerte at positive vibes sa pamamagitan lamang ng tamang lokasyon ng ating kusina at tamang paglalagay ng mga kalan sa kusina. So pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So ating sisimula sa Feng Shui tips sa tamang lokasyon ng kusina. Number 1, dapat ang kusina ay hindi matatagpuan malapit sa ating main door. Dahil ay sa Feng Shui, ito ay hindi ka nais-nais para sa pag-iipon ng swerte ng kayamanan. Lalo na raw ang senaryo na yung maaari mong makita ang refrigerator or kalan ng direkta mula sa ating main door or pangunahing pintuan. Dahil sinasabing ang refrigerator or ang ating kalan ay karaniwang nauugnay sa yaman ng ating pamilya. Pangalawa, ang pinakamainam na lokasyon ng mga kusina ay pinakamahusay raw na matatagpuan sa loob na kalahati ng ating bahay or panloob na kalahati ng bahay at hindi dapat nakikita ulit sa ating main door. Number 3, iwasan ang pagkakaroon ng kusina na nakaharap ng direkta patungo sa banyo or pagkakaroon ng banyo sa loob ng kusina. Ay dahil daw na napakaruming amoy ay maaring mahawaan ng aroma ng inihahanda mong pagkain. Kaya nakakaapekto ito sa kalusugan ng sambahayan. At bukod dito, itinuturing din itong pag-aaway-away ng mga elemento. Dahil daw ang banyo ay kabilang sa elemento ng tubig at ang kusina naman ay kumakatawan sa elemento ng apoy. 4, huwag ilalagay ang kusina mula sa gitna ng bahay. Dahil ayon sa Feng Shui, ito daw ay kumakatawan sa puso. Ang panghuli, ang mga kusina ay hindi dapat matatagpuan sa ilalim ng isang banyo sa sahig sa itaas nito. Yan po yung mga tips ng tamang lokasyon ng ating kusina sa ating bahay. Ang paglalagay ng isang kalan sa isang angkop na posisyon sa iyong kusina ay isa sa pinakamahalagang aspeto para sa isang mabuting bahay ng Feng Shui. So ano yung number 1 tips? Ang number 1, dapat ang kalan ay hindi nakaharap ng direkta patungo sa pintuan ng ating kusina. Okay guys? Dahil pinaniniwala ang magdadala raw ito ng masamang kapalaran at hindi pagkakasundo sa pamilya. Pangalawa, ang kalan ay dapat magkaroon ng suporta sa likod sa pamamagitan daw ng pagsandal nito sa pader sa halip sa bukas na espasyo. Pangatlo, ang kalan ay hindi dapat nakaposisyon sa gitna ng bahay. Sapagkat ang sentro daw ng bahay ay kumakatawan sa puso at ang kusina ay kabilang sa elemento ng apoy. Kaya maaaring maging sanhi ito ng issue sa kalusugan sa iyong puso. Pang-4, ang kalan ay hindi dapat nakaharap ng diretso sa anumang silid tulugan. Dahil maaaring maging sanhi raw ito ng issue sa kalusugan at ang apektadong miyembro ay may posibilidad na magkaroon din ng mababangis na pagkagalit. Pang-5, kung mayroon kang estatwa ng Buddha sa bahay mo, iwasan mong ilagay ang iyong kalan na nakaharap dito, sapagkat nangangahulugan ito ng kawalang galang at magbubunga ng masamang kapalaran sa iyong pamilya. Ang 6, ang pagkakaroon ng isang beam sa itaas ng kalan ay hindi maganda dahil baka may negatibong epekto ito sa kalusugan ng may-ari na babae. Meron kang salamin sa iyong kusina, tiyakin na hindi ito nakaharap or sumasalamin sa kalan. Ang 8, huwag magkakaroon ng 2 o higit pang mga kalan sa iyong kusina, sapagkat ito ay kumakatawan ng paggagambala ng ika-third party. Ang panghuli, Iwasan ang pagpupwesto sa iyong kalan na nakasandal sa isang bintana.
At yun na nga po ang mga tips, mga tamang lokasyon ng ating kusina at ng kitchen stove na makakatulong sa iyo na maakit ang positibong vibes sa iyong bahay. So, tandaan natin yan, guys. Pero, syempre, nasa inyo pa rin naman yan kung susundin nyo. Ito ay binabahagi lang naman natin. Hindi naman ibig sabihin na kapag sinabi natin or sinabi ng iba na ganito ang mangyayari, ay susunod tayo. At the end of the day, yung kagustuhan mo pa rin ang masusunod. Kasi ang swerte ng tao, ay tayo rin naman ang gumagawa yan. Masasayang lang ang swerte mo kung hindi mo ito tatrabauhin, kung hindi mo sasabayan ng pagsisikap or ng pagtsatsaga. So, baliwala ang swerte kung hindi ka rin kumikilos. Ito ay hindi effective sa'yo, okay? So, para naman sa mga naniniwala, it's up to you kung gagawin nyo sila. So, walang pilitan and good luck! And dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging